buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang tanghali mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Sa kagalakan ng ating puso, sa patuloy na pagbibigay ng Diyos sa atin ng mabubuting halimbawa at mga biyayang ating tinatanggap. Buong kababaan nating aminin ang ating mga kasalanan habang itinataas natin ang mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran habang iniaalay natin ang misang ito para sa rin sa ating Santo Papa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito sa dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mo ng masunod ang iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana mo sa nagbubuhatan ng simula ng reliyon. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lepadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawan. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik siya ng tagiliran ni Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod ka sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindag. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin itininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay na may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan.
Natapos ko na ang mga dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli siyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligang ng aking simbang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinapahintulutan sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Ang ating pong pagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng Apostol San Pedro at San Pablo ay isa po sa pinakamahalagang pagdiriwang sa ating simbahan. Dahil na rin po sa isang kadahilanan, ang dalawa pong ito ay tinuturing na haligi ng simbahan. Parang isang tao
Hindi po makapaglalakad ng maayos ang isang tao kung iisa ang kanyang paa. Kailangan niya ng dalawang paa para timbang, maayos at makararating sa kanyang patutunguhan. Kaya naman, tinuring ng simbahan na si Pedro at si Pablo ang dalawang matitibay na haligi ng simbahan. At sa diwa pong ito, pinakikita po ang tunay na biyaya ng Diyos. Kaya naman, ang sabi po rito, ito puro pagdiriwang pong ito ay patutuo na may biyaya ang Diyos. Dahil sa kabila ng lahat ng hindi nating pagiging karapat-dapat, naroon ang Diyos. Binibiyayaan tayo upang tayo ay maging karapat-dapat. Bakit po natin sinabi? Kasi kapag tinignan mo nga naman itong si Pedro, karapat-dapat ba siya? Ang sabi niya ay ganito, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero ano po ang nangyari? Isa po siya sa tumalima at tumalis nung hulihin ng ating Panginoong Jesucristo. Nariyan pa rin po ang tinatawag na bahagi ng sabi ni Pedro, Panginoon, kung tunay nga ikaw yan, hayaan mo akong maglakad sa ibabaw ng dagat. Ngunit ano po ang nangyari kay Pedro? Si Pedro ay lumubog dahil na rin sa kakulangan ng kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Pedro, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kaya ang sabi ng Panginoon, 3 ulit natitilaok ang manok, ako ay iyong itatatwa. Mga kapatid, ito po yung uri ng tao na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At ito naman po si Pablo. Si Pablo po ay number 1 assassinator or persecutor ng mga Kristiyano. Kapag ikaw po ay nalaman niyang Kristiyano, sunod ni Kristo, ano pong ginagawa niya? Number 1 po siyang hahanap sa iyo at papatayin ka. Ngunit sa kabila ng pagnanais po nitong si Pablo na wakasan ang Kristyanismo, ito po ang biyaya ng Diyos. Dito po na-encounter niya ang Panginoon sa Damascus at doon nagbago ang kanyang buhay. Pawa po silang makasalanan at pareho po silang halos talikdan ang Panginoon. Ngunit nariit po ang biyaya ng Diyos at ibinigay po sa kanila sa kabila ng hindi nila pagiging karapat-dapat. At ngayon, ito pong si Pedro. Anong ginawa sa kanya? Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Bakit po? Kasi si Pedro po ang tinuturing po nating anulukan. Si Pedro po ang tinuturing po nating sa gisag ng tibay ng simbahan at turo ng simbahan na kailanman ang simbahan ay di mabubuwag. At ito naman pong si Pablo. Siya po yung sagisag ng simbahan nang hindi tayo mananatili. Bagkus patuloy tayong magpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo. Ito po yung missionary dimension ng tinatawag po nating misyon ng simbahan na inilalarawan naman ngayon ni San Pablo. Pawang matitibay, pawang apostol, may kakanyahan. Ngunit sa kabila ng kanilang kakanyahan at pagtugon dito sa panawagan ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita, sa likuran po nito, narito ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi po ito ang tinitignan ng Diyos. Bakit po? Hindi mismo ikaw ay naging karapat-dapat dahil sa ikaw ay dapat maglingkod, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ka naririto ngayon. Mga kapatid, siguro po ito po yung panahon para mas lalo po nating mamagnify na ang biyaya ng Diyos ay suma sa atin at ito mismo ang nagpapalakas sa atin at nagbibigay ng kakayanan para maging mabuti tayo. Oo nga po, sino ba naman tayo kahit sinong naririto? Taglay po natin ang personal na kasalanan na minsan tayo lamang po ang nakakaalam ng mga kasalanang ginagawa natin.
At kung ito'y isisiwalat, nakakahiya. Ngunit batid po ng Diyos na tayo ay may mga inililihim na kasalanan. Alam ng Diyos na tayo po ay hindi karapat-dapat. Kaya naman sa Ebanghelyo at sa ating pong pagdiriwang, sinasabi po sa atin ito, ikaw ay hindi karapat-dapat. Ikaw ay hindi maaring magkaroon ng tinatawag na karangalan. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang siyang gumagawa po sa atin upang maging karapat-dapat po tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi nga po, bakit ka nagiging karapat-dapat? Nagiging karapat-dapat ka dahil tinanggap mo na ikaw ay hindi karapat-dapat at ang iyong pagiging hindi karapat-dapat ang nagiging dahilan para sa Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na maging karapat-dapat. Kaya sa diwa po ng ating pong pagdiriwang, ang kababaang loob ang tinitignan ng Diyos sa atin. Ang kahandaan nating tumanggap ng ating kasalanan, ang kahandaan nating magpakumbaba, aminin ang ating pagkukulang nang sa gayon ang Diyos ang siyang gumanap ng mga bagay at magpuno ng ating kakulangan. Tulad po ni Pedro, tulad ni Pablo, tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit sa kabila ng hindi po natin pagiging karapat-dapat at pagiging makasalanan, hayaan po natin ang Diyos ang siyang gumamit at gumawa ng mga bagay na makapagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Ito po yung ating kahandaan na ibigay ang ating sarili para sa simbahan at para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa misa pong ito, dudulog po tayo, mananalangin. Ipapanalangin natin ang ating Santo Papa, ang lahat ng mga naglilingkod sa simbahan na biyayaan ng Diyos upang maging tunay na mga saksi at tayong mga naririto ang makita po natin na tayo man din po ay bahagi ng tinatawag nating simbahan nang sa gayon mas makita natin ang ating pong ambag sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hingin natin sa Panginoon ang lakas ng ating maipahayag ang kanyang paghahari sa lupa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, halina tayo'y tumulog sa Diyos at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, danaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. pangako ng katapatan sa Santo Papa. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng karunungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, hinihiling naming marapatin mong pakinggan ang aming mga pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak
binubuhay, yumayapos, at ang biyayang walang hanggang pag-ibig ang pinanatili mo sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, banal na Santatlo. Christus vinces, Christus reina, Christus, Christus At kay Pedro, ang kauna-unahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, pinapahayag namin ang may paninindigan at kagalakan. Pinagpapala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay ng simbahan. Christus, 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 reina, Christus, Christus, Emperor. Kay Francisco, aming Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang narito ulo ng simbahan, dalubhas at guro sa lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-ibig. Christus, reina, Christus, 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 Emperor. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikawalong Konsilyo Vatikano, ang tagapagtaguyod ng dangal ng bayang pagkapari. Sa iyo, Papa Francisco, pinangangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus vinces, Christus reina, Christus, Christus Emperor. Sa kanyang kabanalan, ang Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan at tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, pinangangako namin ang aming pag-asa. Christus vinces, Christus reina, Christus, Christus Emperor. Sa namamalas na tagapagmuna ng buong Kristyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno ng Ama ang lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan ng loob at sa gitna ng panganib, ang pinakamaasahang tagapagpadala ng liwanag at kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, pinangangako namin ang walang kamatayan ang naming katapatang pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpas sa walang hanggan. Christus vinces, Christus reina, Christus, Christus Emperor. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad na San Pedro at San Pablo. Ang pananampalatayang katulad ng mangingisda kung kanino itatatag ang simbahan at ang pananampalataya ng guro ng napakaraming mga bansa. Ang ating tutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo
sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya naway, mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinubuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Magkapangyarihang Diyos Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol na nagtutulungan ng kanilang sa magitan. Inihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamaling hiyas kinigintong niloko ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo at patnubay nawa ng panalangin ng mga apostol ang magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang paghahain ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilob mo ngayong aming kagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinitipon ng anak mong pinapanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo, tagapagturo at tagapagpadiwang ng iba't ibang mga tao na nais mong matatag. At silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan.
Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian, mga religyoso at diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Git sa lahat, si Pedro at si Pablo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyat sa lahat ng masama, pagalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagadaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan, nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo bilang paggagawat ng pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagbigay sa inyo ng pag-aanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen.
Pagkalubanawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makakaakit sa kapwa-tao para makalapit kay Jesucristo na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niyang magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos ay pinahayag ni San Pablo ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang mga kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo ng kinamtan ni San Pedro at pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at pagtanggap ni San Pablo ng korona ng buhay. Pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka